Sa video ito ay pag-usapan naman natin ang ilang mga bagay na ginagawa nating mga Pilipino na hindi natin alam na ito pala ay pinagbabawal sa Biblia. Magandang araw ulit sa inyong lahat. Ito ang 5 bagay na karaniwan na lang sa ating mga Pilipino, ngunit wala pala tayong kamalay-malay na ito ay pinagbabawal sa Biblia. Pagchichismis. Kung sa ibang bansa gaya ng Amerika, Japan at Korea ay mataas ang kompetisyon sa mga trabaho, paaralan at sports, at dahil dito ay palagi silang busy, sa atin namang mga Pilipino ay mataas din ang kompetisyon pagdating sa chismis at palagi din tayong busy. Nakaugalan na ng mga Pilipino na pumapatol sa mga maliliit na bagay at ito ay kanilang pinagchichismisan. Ang asawa ni Juan ay ganito, si ganito ay ganito, at kung ano-ano pang pwedeng masabi laban sa isang tao. Marami na akong narinig ng mga balitang nag-away, nagsuntukan o kaya ay nagpatayan dahil lamang sa isang ugat. Walang iba kundi ang chismis. Karamihan sa mga nagchichismisan ay mga kababaihan at mga binabae o mga linalaki. Ngunit maging ang mga kalalakihan ay nakikisama na rin sa mga chismisan, at kung mapapansin ninyo ay hindi na lang ito limitado sa isang maliit na neighborhood dahil ito ay talamak na sa mga social platforms katulad ng YouTube at Facebook, at mas mabilis pa ang pag-trending nito kumpara sa mga mabubuting bagay. Nakasulat sa Proverbs chapter 13 verse 3, ang taong maingat sa pagsasalita ay nag-iingat ng kanyang buhay, ngunit ang taong madaldal dulot sa sarili ay kapahamakan. Mababasa naman sa Matthew chapter 12 verses 36 to 37. Tinitiyak ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom, mananagot ang bawat isa sa mga walang kwentang salitang binitawan niya, sapagkat ibabatay sa mga salita mo kung paparusahan ka o hindi. Narito ang mga tekstong nagsasabi na dapat tayong maging maingat sa ating mga sinasabi dahil pwede pala tayong maitapon sa naglalagablab na walang kamatayang apoy dahil lamang sa ating mga bunganga. Kaya't kung naging daily routine mo na ang pagpunta sa iyong katropa para magkipagchismisan ng mga hindi mabuting bagay ay iwas-iwas ka na muna. Pagpapautang ng may tubo. Isa ring ugali ng mga Pilipino ay mangutang. May kasabihan tayo na walang tao ang may utang. Ito ay nabuo dahil sa katotohanan na halos lahat ng tao ay may utang. Dahil nga dito ay marami ding mga negosyante ang nag-isip ng paraan para take advantage ang pagkakataong ito. Dito na pumapasok ang tinatawag nating 5-6. Nagpapautang ang isang tao ng halaga ng pera, kapalit nito ay may patong na 20% ang perang kanilang ipinapautang. Ang totoo dito ay mas lalong nababaon sa masalimuot na sitwasyon ng isang tao kapag pinapasok niya ang ganitong klase ng transaksyon. Maliban na lang kung talagang emergency, katulad kung buhay ang nakasalalay sa pagkakataon na napipilitan ng isang tao para mangutang. Ngunit kung nangutang ka para gawing puhunan sa isang negosyo ay malulugi ka kapag sa 5-6 ka umutang. Sa pag-invest mo pa lang ng pera sa isang negosyo ay para na itong sugal. Di mas lalo kang lugi pag may 20% ka pang hahabulin na dapat bayaran. Ang masama pa nito, kapag ang 20% na tubo ng inutang mo ay di mo agad nabayaran sa takdang panahon ay posible rin na ito ay tutubo. Kaya mas lalong nasasadlak sa mas malaking utang ang isang tao. Ano naman ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Nakasulat sa Leviticus chapter 25 verses 35 to 37. Kung maghirap ang kapwa ninyo Israelita at hindi na niya kayang buhayin ang kanyang sarili, tulungan niyo siya, katulad ng inyong pagtulong sa isang dayuhan o bisita para patuloy siyang makapamuhay kasama ninyo. Pahiramin ninyo siya ng pera na walang tubo at pagbilhan niyo siya ng pagkain na walang tubo para patuloy siyang naninirahang kasama ninyo. Gawin ninyo ito para ipakita na may takot kayo sa akin na inyong Diyos. Nakasulat din sa Deuteronomy chapter 23 verse 19. Kung magpapautang kayo sa kapwa ninyo Israelita, huwag ninyo itong tutubuan, pera man ito o pagkain o anumang bagay na maaring patubuan. Ito pa ang nakasulat sa Exodus chapter 22 verse 25. Kung magpapahiram kayo ng pera sa sinuman sa mamamayan kong mahihirap na naninirahang kasama ninyo, huwag ninyong tutubuan gaya ng ginagawa ng mga nagpapahiram ng pera. Kung isa kang Kristiyano ay maliwanag na gawin mo sa iyong kapwa ang nais ng Diyos na gawin mo sa iyong kapwa. Kung nagpautang ka ay huwag mong lagyan ng tubo ang iyong pinapautang dahil hindi pala ito considered na kabutihan. Pagkus ay ayaw ito ng Diyos. Pagsusuot ng sexy o maiksing kasuotan. Alam kong sa henerasyon ngayon ay naging normal na lamang ang pagpapakita ng mga skin ng ating mga sexy at machong katawan. Ito ay dahil sa impluensya ng media at ng kultura ng Amerika at iba pang western countries. Karamihan kasi sa ating mga napapanood sa social media ay ganitong mga content.
Sa YouTube at Facebook ay marami kang nakikitang mga vloggers na sinasadya nilang ipakita ang cleavage ng kanilang mga boobs at mga legs dahil nga ito ay gustong gusto ng mga tao. Ngunit ano na lang ang nagiging implikasyon nito sa mga tao at sa komunidad? Dito na papasok ang gaya-gaya system or idol-idol system na ginagaya ng tao ang nakikita nilang ginagawa ng ibang tao. At dahil karamihan ay ginagawa na ang bagay na ito ay maituturing na lang itong norms of society. Halimbawa, 30 years ago, dito sa Pilipinas ay wala pang makikitang mga kababaihan na naglalakad sa palengke ng naka-shorts at litaw ang bra. Karamihan ay balot ng saplot ang katawan. Maliban na lang sa ilang mga artista na nagpapakita ng legs sa telebisyon. Noong una ay negatibo ang reaksyon ng karamihan dito. Ngunit sa pagdaan ng panahon ay naging rampant ito sa media at ngayon nga ay naging normal na lang ito sa kasalukuyan. Nakasulat sa 1 Timothy chapter 2 verses 9 to 10. Gusto ko rin na maging maayos at marangal ang mga babae sa pananamit nila at iwasan ang labis na pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga alahas o mamahaling damit. Sa halip, magpakita sila ng mabubuting gawa na nararapat sa mga babaeng sumasampalataya sa Diyos. Hindi naman masama na maging maganda ang isang babae, ngunit dapat daw na ito ay in a good way at hindi in a lustful way. Dahil nagiging kasalanan pala ito kapag tayo ang nagiging dahilan ng pagkakasala ng ibang tao. Ito ang mababasa sa Luke chapter 17 verses 1 to 2. Sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, hindi maiiwasan ang pagdating ng mga bagay na magiging dahilan ng pagkakasala ng tao. Ngunit nakakaawa ang taong magiging dahilan ng pagkakasala ng kanyang kapwa. Mas mabuti pang tarian siya sa leeg ng gilingang bato at itapon sa dagat kaysa siya ang maging dahilan ng pagkakasala ng isa sa maliit na ito. Isa pa ay, ang kagandahang tinitignan ng Diyos ay ang nasa kalooban ng tao at hindi ang panlabas nitong anyo. Ito rin ang basehan doong pinili ng Diyos si David bilang magiging pangalawang hari ng Israel kapalit ni Saul. Nakita ng Diyos ang kakisigan ng kalooban ni David. Although, sinabi naman sa Biblia na gwapo rin si David physically. Ito ang nakasulat sa 1 Peter chapter 3 verses 2 to 5. Sapagkat nakikita nilang may takot kayo sa Diyos at malinis ang pamumuhay ninyo. Kung gusto ninyong maging maganda, huwag sa panlabas lang tulad ng pag-aayos nyo ng buhok na nilalagyan ng mamahaling alahas at pagsusuot ng mamahaling damit. Sa halip, paggandahin ninyo ang inyong kalooban, ang mabuting pag-uugali na hindi nagbabago. Maging mahinhin kayo at maging mabait. Ito ang mahalaga sa paningin ng Diyos at ito ang ginagawa ng mga babaeng banal noong unang panahon. Nagpapaganda sila sa pamamagitan ng pagpapasakop nila sa kanilang asawa. Kaya nga, tinuturuan tayong maging maingat sa ating pananamit dahil sa pamamagitan nito ay pwede palang magkasala ang ibang tao. Halimbawa, isa kang sexy at magandang babae tapos nagdamit ka na kita ang pusod, cleavage ng dibdib at kitang-kita ang hubog ng iyong legs. Totoong masaya ka kung pinapansin at nililingon ka ng mga kalalakihan, ngunit hindi mo alam na nagtatanim ka na pala ng pagnanasa sa puso at isipan ng mga taong ito. Ikaw ay nagiging instrumento ng diablo para makapag-isip ng di magandang mga kalalakihang ito na alam naman natin na marupok pagdating sa magagandang babae. Nakasulat sa Matthew chapter 5 verse 28. Ngunit, sinasabi ko sa inyo na ang tumingin lang sa isang babae ng may masamang pagnanasa ay nagkasala na ng pangangalaw niya sa kanyang isip. Pambababae at panlalalaki. Ito rin ang isang gawain ng mga Pilipino na hindi naiiwasan, lalo na ngayon na padami ng padami ang mga tao. Karamihan ay nag-iisip na magkaroon ng maraming koleksyon ng experience. Kasama na rito ang koleksyon ng mga masosyotang babae o lalaki. May mga kasabihan din ang ibang loko na nais daw nilang maging seaman, hindi lang dahil malaki ang sahod, kundi ay dahil may posibilidad na sila ay magkaroon ng maraming syota mula sa iba't ibang bansa. Kung nakikinig ka ng mga chismisan ng mga taong mahilig mag-chismis ay hindi nawawala ang topikong ito. Pinag-uusapan nila ang isang taong maraming kabit o karelasyon. Maraming beses na rin na dahil sa pambababae at panlalaki ng isang tao ang dahilan kaya siya ay ipinatulfo, at kung inuusisa nga ni Sir Rafi ang mga taong ito ay nanghina sila dahil sa pitan ng laman at sila ay nadala para manlalaki at mambabae. Ang dahilan nila ay nahulog daw sila at umibig, ngunit ang totoo ay udyok lang ito ng pisikal nating katawan. May mga usap-usapan din na ang pambababae at panlalalaki ay parang ulam daw na kapag palaging adobang yung kinakain ay magsasawa ka rin at gusto mo ring tumikim ng ibang putahe. Ngunit bakit naman ang kanin? Hindi ba't araw-araw natin itong kinakain ngunit hindi naman natin inaayawan? Bagkus ay naghahanap buhay tayo para may pambili ng bigas. Kaya't kung nag-asawa ang isang tao,
dapat siyang maging loyal sa kanyang asawa dahil noong kinasal sila ay may sinumpaan sila sa isa't isa. Maliban sa kanilang mga sarili ay isinumpa rin nila ito sa presensya ng Diyos. Hindi biro ang pagsumpa ng isang bagay, lalo na kung ito ay nasa presensya ng Diyos. Kung ginagalang natin ang Diyos ay dapat nating pahalagahan ang promise natin sa kanyang presensya. Ano bang sinasabi ng Diyos tungkol sa pag-aasawa? Mababasa sa Genesis chapter 2 verse 24. Iyan ang dahilan na iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at makikipag-isa sa kanyang asawa, at silang dalawa ay magiging isa. Nakasulat naman sa Ephesians chapter 5 verses 21 to 28. Magpasakop kayo sa isa't isa bilang paggalang kay Kristo. Mga babae, magpasakop kayo sa inyong asawa gaya ng pagpapasakop nyo sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang siyang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na ulo ng iglesia ng kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kaya kung paanong nagpapasakop ang iglesia kay Kristo, dapat ding magpasakop ang mga babae sa asawa nila sa lahat ng bagay. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Inihandog niya ang kanyang sarili para sa iglesia upang maging banal ito matapos linisin sa pamamagitan ng bautismo sa tubig at ng salita ng Diyos. Ginawa niya ito para maiharap niya sa kanyang sarili ang iglesia na maluwalhati, banal, walang kapintasan at walang anumang bahid o dungis. Kaya dapat mahalin ng lalaki ang asawa niya tulad ng pagmamahal niya sa kanyang sarili, sapagkat ang nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Sa mga tekstong ito ay tinuturo sa atin na dapat nating mahalin ang ating mga asawa dahil ito ang nararapat. Dahil ganito rin ang ginawa ng Panginoong Hesukristo sa atin. Loyal ang ating Panginoon, kaya nga inaantay natin ang kanyang pagbabalik upang pamunuan ang kanyang mga napili. Kaya't ang tanong, kaibigan, gusto mo pa rin bang tumikim ng ibang putahe? Paano kung tikim ka ng tikim tapos bigla kang naabutan ng pagbabalik ng Panginoong Hesukristo? E di ikaw din ang titikman ng mga hindi namamatay na apoy at mga uod sa impyerno. Nasa iyo pa rin ang pagpapasya, kaibigan. Pagsumpa o kaya ay pagbibitiw ng promises. Ang pagsumpa o pagbitiw ng salita ay kasama rin sa nagiging sakit nating mga Pilipino. Halimbawa, nagbitiw ka ng salita na hihilahin mo ang buwan, lalanguyin ang dagat, tatabasin ang mga bundok, makuha mo lamang ang matamis na oo ng isang dalaga o pinata. Ito ay isang simpleng pangungusap lamang na hindi naman masasabing mabigat na kasalanan, ngunit kung pagbabasehan natin ang Biblia ay hindi pala natin ito dapat na ginagawa. Mababasa sa Matthew chapter 5 verses 33 to 37. Narinig din ninyo na sinabi noong una sa ating mga ninuno, kapag ang tao ay nangako at nanumpa sa pangalan ng Panginoon, kailangang tuparin niya ito. Ngunit sinasabi ko sa inyo na kung mangangako kayo, huwag kayong susumpa. Huwag ninyong sasabihing, saksi ko ang langit dahil naroon ang trono ng Diyos, o saksi ko ang lupa dahil ito ang tungtungan ng kanyang paa. At huwag din ninyong sasabihing, saksi ko ang Jerusalem dahil ito ang lungsod ng dakilang hari. At huwag din ninyong sasabihin, kahit mamatay pa ako dahil ni isang buhok mo ay hindi mo kayang paputiin o paitimin. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi, dahil kung manunumpa pa kayo, galing na iyan sa dyablo. Maliwanag sa tekstong ito na ang gawain ito pala ay galing sa dyablo, lalo na kung sinasabi natin ang mga imposibleng gawain na hindi naman natin kayang gawin, o kaya ay nagsusumpa tayo sa pangalan ng mga bagay na hindi naman natin pag-aari. Maging ang pagsasabi pala ng kahit mamatay man ako ay masama rin dahil hindi nga naman sa atin ang ating buhay. Ito ay regalong nagmula sa Diyos. Nakasulat naman sa Ecclesiastes chapter 5 verses 1 to 7. Mag-ingat ka sa ikikilos mo kung pupunta ka sa templo ng Diyos. Mas mabuting pumunta ka roon na handang sumunod sa Diyos kaysa sa maghandog na gaya ng pag-aandog ng isang mangmang na hindi alam kung ano ang mabuti at masama. Huwag kang pabigla-bigla sa pagsasalita. Mag-isip ka muna ng mabuti bago ka mangako sa Diyos. Tandaan mo na ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nandito sa lupa, kaya mag-ingat ka sa pagsasalita. Kung papaanong madaling managinip ka kapag maraming alalahanin, madali ring makapagsalita ng kamangmangan kung padalos-dalos ka sa iyong pagsasalita. Kapag nangako ka sa Diyos, tuparin mo agad ito. Tuparin mo ang pinangako mo sa Kanya dahil hindi siya natutuwa sa mga hangal na hindi tumutupad sa mga pangako. Mas mabuti pang huwag ka nalang mangako kaysa mangako ka at hindi mo naman tutuparin. Huwag kang magkasala sa iyong pagsasalita at huwag mong sabihin sa pare na nasa templo na hindi mo sinasadya ang iyong pangako sa Diyos. Dahil magagalit ang Diyos kung gagawin mo ito at sisirain niya ang lahat ng pinaghirapan mo. Ang sobrang pananaginip at pagsasalita ay walang kabuluhan. Sa halip, matakot ka sa Diyos.
May isang kwento ng hukom na nakasulat sa lumang tipan. Ang hukom na ito ay nagngangalang Jephthah. Nagbigay siya ng promise sa Diyos na kung matatalo nila ang kanilang kalaban ay susunugin niya ang unang sasalubong sa kanya na magmumula sa kanyang sambahayan sa kanilang pag-uwi. Nanalo nga sila sa kanilang pakikipaglaban, ngunit nang umuwi sila ay ang anak niyang babae ang unang sumalubong sa kanila. Masakit man ang kanyang damdamin dahil anak niya ang kanyang susunugin, ngunit hindi na siya pwedeng mag-back out dahil ang promise niya ay sinabi niya sa presensya ng Diyos. In the end ay sinunog nga niya ang kanyang anak bilang pagtugon ng kanyang promise sa Diyos. Kaya dapat nating pigilin ang ating mga bunganga sa pagbibigay ng promises o sumpa, lalo na't hindi naman natin alam ang mangyayari sa hinaharap. Ayaw nating maranasan ang galit ng Diyos, kaya huwag na nating subukin na gawin ang mga bagay na ipinagbabawal niya. Kahit na nakikita nating talamak ang mga maling gawain ay huwag tayong makilagdag pa dito. Huwag na tayong makilahok sa mga makamundong bagay, lalo na kung naiintindihan na natin ang salita ng Diyos. Nakasulat sa Romans chapter 12 verse 2. Huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin. At ito nga ang ating munting video tungkol sa mga kaugalan nating mga Pilipino na bawal pagdating sa Biblia. Alam kong napakarami pang nakagisnan at palaging ginagawa ng mga Pilipino na bawal sa kautusan. Kaya't kung may alam kayong karagdagan ay welcome po kayong mag-comment sa baba. Maraming salamat sa inyong panonood at God bless sa ating lahat.